Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pamilya at sa kapangyarihan ng pagpapatawad? Isang madamdaming hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo akong buksan ang pinto ng isang tahanang winasak ng kalungkutan. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay ang sisihin ka sa isang bagay na hindi mo ginusto. Paano kung ang pasanin na iyon ay ipinataw sa munting balikat ng isang 10 taong gulang na bata? Mananaig ba ang dilim? O may sisikat pa bang pag-asa sa isang pamilyang nilamon na ng pait? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong ito. May sariling mundo si Sinag sa isang sulok ng kanilang maliit at malungkot na bahay. Ang mundo niya ay isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa basurahan ng eskwelahan at ang nag-iisang Crayola na kulay dilaw, pudpud na at halos hindi na mahawakan. Para sa ibang bata, ito ay basura. Para kay Sinag, ito ang kanyang paraiso. Dapa sa sahig na kawayan, maingat niyang iginuguhit ang bawat linya. Sa kanyang papel may isang araw na laging sumisikat. 4 na tao ang nakangiti sa ilalim nito. Ang una ay ang kanyang ina, na hindi na niya gaanong maalala. Ang tanging basehan niya ay isang kupas na larawan na itinago ng kanyang ate Dalisay. Sa kanyang guhit, buhay na buhay ang ngiti nito. Katabi nito ay ang kanyang ama, si Bato. Sa mundo ni Sinag, ang ama niya ay hindi sumisigaw, hindi amoy alak. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa balikat niya, hindi nakakuyom at handang manakit. Sa tabi niya ay si Alab, ang kanyang kuya, na tumatawa, hindi laging nakakulong sa kwarto. At sa pinakadulo, ang kanyang ate Dalisay, na hindi pagod at laging nakasimangot, kundi nakangiti ng malapad habang hawak ang kanyang kamay. Isang pamilyang buo, isang pamilyang masaya. Konting kulay na lang. Bulong niya sa sarili, habang pinipilit na kaskasin ang natitirang dilaw na Crayola para bigyan ng sinag ang araw na iginuhit niya. Sa gitna ng kanyang pagguhit, isang malakas na kalabog mula sa pinto ang nagpatigil sa kanyang mundo. Bumukas ito at iniluwa ang kanyang ama. Ang mga paa nito ay pabagsak na humahakbang at ang amoy ng alak ay nauna pa sa kanya. Napatayo si Sinag, nanginginig ang mga tuhod. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang likuran na para bang iyon sa iyon ay isang krimen. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ng mga mata ni Bato na nanlilisik sa galit. Ano yan? Tanong ni Bato. Ang boses ay mabigat at puno ng bagsik. Hindi nakasagot si Sinag. Ang dila niya ay tila na itali. Lumapit si Bato sa isang hakbang. Ang anino nito ay tuluyang tumakip sa maliit na katawan ng bata. Hinablot nito ang papel mula sa likuran ni Sinag. Tiningnan niya ang guhit, ang masayang pamilya, ang araw na sumisikat. Sa isang iglap, ang mukha ni Bato ay nag-iba. Ang galit ay napalitan ng isang pait na mas masakit pa sa anumang sigaw. Masayang pamilya? Ungol niya. Ito ba ang tingin mo sa atin? Papa. Nagsusumamong bulong ni Sinag. Mula nang ipinanganak ka sa mundong ito, puro kamalasan ang dala mo. Sigaw ni Bato, at kasabay ng sigaw na yon ay ang tunog ng papel na pinupunit. Una sa gitna, pagkatapos ay pinunit muli at muli hanggang ang paraiso ni Sinag ay naging maliliit na piraso na lamang. Huwag po, Papa, huwag! Humagulgol si Sinag habang pinupulot ang mga punit na piraso ng kanyang pangarap. Ang ngiti ng kanyang ina, ang tawa ng kanyang kuya, ang araw na kanyang kinulayan, lahat ay wasak na. Tigilan mo yang pag-iyak mo. Bulyaw muli ni Bato. Itinaas niya ang kanyang kamay, handa nang dumapos sa bata. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang sigaw ang pumigil sa kanya. Itay, tama na. Si Dalisay ang kanyang ate
ay tumatakbong pumasok mula sa kusina. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagod. Hinarangan niya si Sinag, inilagay ang maliit na kapatid sa kanyang likuran. Wala namang ginagawang masama ang bata. Bakit niyo na naman siya sinasaktan? Huwag kang makialam dito, Dalisay. Itinulak ni Bato ang kanyang anak na babae. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para mapaupo si Dalisay sa sahig. Nang makita ni Sinag ang kanyang ate na nasaktan, isang bagay sa loob niya ang nabali. Ang takot ay napalitan ng isang malalim na sakit. Kasalanan ko to, naisip niya. Dahil sa akin, nasasaktan si ate. Dahil sa akin, laging galit si Papa. Sumiksik si Sinag sa isang sulok habang ang kanyang ama at ate ay nagpapatuloy sa pag-aaway. Hindi na niya naririnig ang mga salita. Ang tanging nakikita niya ay ang luha sa mga mata ni Dalisay habang sinusubukan nitong ipagtanggol siya. Maya-maya, umalis si Bato. Isinara ang pinto ng malakas na halos ikayanig ng buong bahay. Naiwan si Dalisay na umiiyak sa sahig. Lumapit si Sinag, ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumayo si Dalisay at pumasok sa kanilang kwarto, isinara rin ang pinto. Naiwan si Sinag na mag-isa sa sala, kasama ang mga piraso ng kanyang winasak na mundo. Pinulot niya ang isang piraso, ang bahagi kung saan nakaguhit ang mata ng kanyang ina. Iyon na ang huling patak. Kailangan kong umalis. Kung wala ako, hindi na iiyak si ate. Kung wala ako, hindi na magagalit si Papa. Kung wala ako, baka maging masaya na sila. Dahan-dahan siyang tumayo. Pumasok siya sa kanilang kwarto na hindi gumagawa ng ingay. Mula sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang maliit na supot. Inilagay niya roon ang isang lumang damit, isang pirasong tinapay na itinago niya mula sa agahan at ang punit na piraso ng mata ng kanyang ina. Hinintay niyang humimbing ang gabi, nang ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga kuliglig at ang mahinang hilik mula sa kabilang silid. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Maingat niyang itinulak ang lumang bintanang gawa sa kapis. Gumawa ito ng mahinang langit-ngit na nagpatigil sa kanyang paghinga. Napahinto siya, nakikiramdam. Nang walang anumang gumalaw sa loob ng bahay, dahan-dahan niyang isinuksok ang kanyang maliit na katawan palabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya, kasabay ng kaba sa kanyang dibdib. Inihulog niya muna ang kanyang supot sa damuhan sa ibaba, bago maingat na ipinatong ang kanyang mga paa sa nakausling pundasyon ng bahay. Nang makababa na siya sa lupa, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang bahay nila, na dating pugad ng pangarap, ay isa na ngayong madilim na istruktura na puno ng lungkot. Nakita niya ang bintana ng kwarto ng kanyang ate Dalisay. Naisip niya ito, ang tanging taong nagtatanggol sa kanya. Patawarin mo ako, ate. Bulong niya sa hangin. Para rin sa'yo to. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa bahay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang pamilyar na bakuran ay tila naging isang dayuhang lugar sa ilalim ng dilim. Ang bawat anino ng puno ay tila isang halimaw na nag-aabang. Bawat kaluskos ng dahon ay parang mga paang sumusunod sa kanya. Nang marating niya ang maliit na tarangkahan, hindi na siya lumingon pa. Binuksan niya ito at humakbang palabas sa madilim na kalsada ng Baryo Maginaw. Walang direksyon, walang kasama. Tanging dala niya ay ang isang supot na may lamang tinapay, isang lumang damit, at ang mata ng isang inang halos hindi na niya matandaan. Niyakap niya ang supot ng mahigpit at kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha, nagsimula siyang tumakbo. Tumatakbo palayo sa sakit, palayo sa sigaw, palayo sa tahanang sumira sa kanyang munting paraiso. Tumatakbo siya patungo sa kadilimang walang kasiguraduhan. Hindi alam ni Sinag kung gaano na siya katagal tumatakbo. Ang mga binti niya ay parang pinupunit sa sakit at ang kanyang mga baga ay nag-aapoy sa bawat paghinga.
Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na kabog ng kanyang dibdib at ang mga yabag niya sa lupang tinatakbuhan. Ang Baryo Maginaw, na pamilyar sa kanya tuwing umaga, ay naging isang kagubatan ng mga anino sa ilalim ng gabi. Ang bawat puno ay tila isang halimaw na nag-aabang at ang bawat kaluskos ng dahon ay parang mga paang humahabol sa kanya. Sa wakas, pumigay ang kanyang mga binti. Napaluhod siya sa gilid ng daan, habol ang paghinga. Ang malamig na simoy ng hangin ay tumatagos sa kanyang manipis na damit at nagsimula na siyang manginig sa ginaw. Niyakap niya ang kanyang sarili, sinusubukang humanap ng kahit kaunting init, ngunit wala. Saan ako pupunta? Bulong niya sa kawalan. Ang mga salita ay kinain ng katahimikan ng gabi. Wala siyang ibang kilala, wala siyang ibang pupuntahan. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo sa bahay na yon, ang bahay kung saan pinunit ang kanyang mga pangarap. Tumayo siyang muli, nanginginig ang mga tuhod, at sa pagkakataong ito ay naglakad na lamang. Bawat hakbang ay mabigat. Ang isang pirasong tinapay na dala niya ay matagal nang naubos at ang kanyang sikmura ay kumakalam sa isang paraan na hindi pa niya naramdaman dati. Ang bawat bahay na madadaanan niya ay madilim at tahimik. Lahat ng tao ay natututulog na, ligtas at payapa sa kani-kanilang mga tahanan. Habang siya, isang 10 taong gulang na bata, ay nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Dinala siya ng kanyang mga paa sa likod ng palengke ng bayan kung saan nagkalat ang mga basura at mga panindang iniwan. Ang amoy ay masangsang, pinaghalong amoy ng nabubulok na gulay at isda. Ngunit para kay Sinag, ang mga nakatambak na kahon at sako ay maaring maging pansamantalang kanlungan. Sumiksik siya sa pagitan ng 2 malaking basurahan sa isang madilim na eskinita kung saan hindi siya gaanong makikita. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga tuhod at ipinatong ang kanyang ulo. Ang pagod, gutom, at ginaw ay unti-unti nang lumalamon sa kanyang natitirang lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang huling nakita niya sa kanyang isipan ay ang galit na mukha ng kanyang ama at ang luhang mata ng kanyang ate Dalisay. Nagising siya sa isang mahinang kaluskos. Nagmulat siya ng mga mata at nakita ang 2 anino na nakatayo sa bukana ng eskinita. 2 lalaki. Ang isa ay payat at matangkad. Ang isa naman ay pandak at malapad ang katawan. "Tingnan mo pare, may bata," sabi ng payat na lalaki. Ang boses ay tila pulot na may halong lason. "Kawawa naman. Mukhang naliligaw," sabi naman ng pandak. At dahan-dahan silang lumapit. Ang kanilang mga ngiti ay hindi abot sa kanilang mga mata. Automatikong umatras si Sinag. Ang likod ay tumama sa magaspang at malamig na pader. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. "Huwag kang matakot, boy," sabi ng payat. Itinaas ang kanyang mga kamay na para bang nagpapakitang wala siyang masamang intensyon. "Gutom ka ba? May pagkain kami dito." Ipinakita ng pandak na lalaki ang isang supot na papel. Ang amoy ng mainit na pandesal ay biglang humalimuyak sa hangin at umabot sa pang-amoy ni Sinag. Ang kanyang sikmura ay biglang umaray sa matinding gutom. Kahit gaano pa kalakas ang takot niya, ang pangangailangan ng kanyang katawan ay nagsimulang manaig. "Halika, sumama ka sa amin. Bibigyan ka namin ng pagkain at maiinom," patuloy ng payat. Delikado dito sa labas kapag gabi. Ang mga salita nila ay malumanay, ngunit ang mga mata nila ay may ibang sinasabi. May kislap doon ng kasakiman, isang bagay na hindi maintindihan ni Sinag pero alam niyang mapanganib. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang maliit na supot. Umatras pa siya, kahit wala nang maatrasan. "Hindi po," sabi niya. Nanginginig ang boses.
Nagkatinginan ang dalawang lalaki at ang mga pekeng ng ngiti sa kanilang labi ay biglang naglaho. Aba, pihikan pa, sabi ng pandak. Ang boses ay naging magaspang. Wala nang pakiusapan. Kunin na natin yan. Sabay silang sumugod. Napasigaw si Sinag, isang sigaw na puno ng takot at desperasyon na halos pumunit sa kanyang lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang marahas na paghila ng mga kamay nila. Ngunit hindi yun dumating. Sa halip, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumanglaw sa buong eskinita, kasabay ng isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan na biglang pumreno. Napilitang magtakip ng mata ang dalawang lalaki dahil sa biglaang liwanag. Mula sa isang mamahaling itim na kotse na huminto sa tapat mismo ng eskinita, isang matikas na lalaki ang mabilis, ngunit kalmadong bumaba. Ang kanyang anyo ay isang anino lamang laban sa liwanag ng sarili niyang sasakyan. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis. Nakita lang ni Sinag ang isang anino na kumilos. Isang mabilis na siko sa sikmura ng pandak na lalaki, dahilan para ito ay bumagsak na parang sako ng bigas at agad na nawalan ng malay. Isang paikot na sipa naman ang tumama sa panga ng payat na lalaki at tumalsik ito sa pader bago bumagsak sa tabi ng kanyang kasama. Gumalaw ang payat na lalaki, sinusubukang tumayo. Ngunit bago pa man siya makabangon, ang estranghero ay nakalapit na sa kanya. Hindi ito nagsalita. Tiningnan lang niya ito mula sa itaas. At sa tinging iyon ay may bigat at panganib na nagpatigil sa masamang loob. Nanginginig na kinaladkad ng payat na lalaki ang kanyang kasama at nagmamadaling tumakbo palayo sa eskinita hanggang sa lamunin na sila ng dilim. Nang mawala na ang panganib, ang tensyon sa hangin ay tila naglaho. Huminga ng malalim ang estranghero at ang matikas niyang tindig ay naging mas malumanay. Dahan-dahan siyang lumingon at humarap kay Sinag. Ang ilaw mula sa kotse ay tumatama sa likod niya. Kaya anino pa rin ang kanyang mukha, ngunit nakikita ni Sinag ang kanyang maamong anyo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat, na para bang ayaw niyang takutin ang isang sugatang hayop. Nang nasa harapan na siya ni Sinag, dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Bata, okay ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi katulad ng mga lalaki kanina. Ito ay kalmado, malalim, at puno ng pag-aalaga. Tumingala si Sinag. Sa wakas, nakita niya ang mukha ng kanyang tagapagligtas. Isang mukhang pamilyar na laging nakikita sa mga poster at sa telebisyon. Si Kislap Mabini, ang pinakasikat na action star sa buong bansa. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang artista. Ito ay isang taong may tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumangulang si Sinag, hindi makapagsalita. Ang lahat ng lakas na natitira sa kanya ay biglang nawala. Ang takot, ang gutom, ang pagod, ang ginaw. Lahat ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Ang imahe ni Kislap Mabini ay nagsimulang lumabo. Ang mga tunog sa paligid ay unti-unting humina. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, naramdaman niya ang malalakas, ngunit maalagang mga braso na sumalo sa kanya. Ang huling narinig niya, bago siya lamunin ng kadiliman ay ang nag-aalalang bulong ng estranghero. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Nagising si Sinag sa pakiramdam na hindi pamilyar. Ang hinihigaan niya ay malambot. Ang kumot na nakabalot sa kanya ay makapal at mabango. Ang hangin sa silid ay malamig, hindi maalinsangan at malagkit tulad ng sa kanilang bahay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang puting kisame. Lumingon siya sa paligid. Nasa isang malaki at malinis siyang kwarto. Ang mga dingding ay kulay krema at may isang malaking bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang panghihina ng kanyang katawan.
Dahan-dahan lang, isang pamilyar na boses ang nagsalita. Napalingon si Sinag sa isang silya sa gilid ng kama. Nakaupo doon si Kislap Mabini, hindi na nakasuot ng pangalis, kundi isang simpleng t-shirt at shorts na lamang. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala. Napatitig si Sinag, hindi sigurado kung panaginip ba ang lahat. Ang huli niyang natatandaan ay isang madilim na eskinita. Ngumiti ng bahagya si Kislap, isang ngiting nagpaalis sa kaba ni Sinag. Mabutit gising ka na. Kanina ka pa natutulog. Hindi pa rin makapagsalita si Sinag. Tiningnan lang niya ang lalaki. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Tumayo si Kislap at lumapit sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama. Alam kong nalilito ka, sabi nito sa malumanay na boses. Pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. May itatanong lang sana ako sa'yo. Kung okay lang. Dahan-dahang tumango si Sinag. Huminga ng malalim si Kislap. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Sinag. Nasaan ang mga magulang mo? Ang umaga ay dumating sa Baryo Maginaw. Hindi bilang isang pangako ng bagong pag-asa, kundi bilang isang malamig na paalala ng isa na namang araw ng pagtitiis. Para kay Dalisay, ang bawat pagsikat ng araw ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang mga responsibilidad. Isang kadena na matagal nang nakapulupot sa kanyang mga balikat. Nagising siya sa katahimikan, isang katahimikang hindi normal. Kadalasan, kahit gaano kadilim ang sitwasyon, naririnig niya ang mahinang kaluskos ni Sinag na maagang gumigising para mag-drawing bago pa man magising ang kanilang ama. Bumangon siya. Ang mga buto ay tumutunog sa pagod. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang maliit na kwarto. Ang unang tiningnan niya ay ang maliit na banig sa sahig kung saan natutulog si Sinag. Wala. Ang banig ay maayos na nakatupi. Ang manipis na kumot ay nakalatag na para bang hindi ginamit. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa puso ni Dalisay. Sinag, tawag niya. Ang boses ay mahina pa. Baka nasa banyo lang. O baka nasa kusina, umiinom ng tubig. Pumunta siya sa kusina. Walang Sinag. Sa banyo, wala rin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay unti-unting lumalaki. Nagiging isang halimaw ng takot. Bumalik siya sa kwarto at doon niya napansin. Ang bintana ay bahagyang nakaawang. Isang siwang na sapat para makalabas ang isang maliit na bata. Ang puso ni Dalisay ay tila huminto sa pagtibok. Ang dugo sa kanyang muka ay tila hinigop ng lupa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi. Tinakbo niya ang sala at sumigaw. Ang boses ay puno na ng purong pagkasindak. Itay! Si Sinag! Wala si Sinag! Ang pinto ng kwarto ng kanyang ama ay bumukas. Lumabas si Bato. Gulo-gulo ang buhok at amoy pa ang alak mula kagabi. Tiningnan niya si Dalisay na para bang ito ay isang istorbo. Ano ang isinisigaw mo dyan? Tatanong niya. Ang boses ay magaspang. Si Sinag po, wala siya sa kwarto. Nakabukas ang bintana. Nanginginig na sabi ni Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nagkibit-balikat lang si Bato. Naglayas ang batang yon. Mas mabuti nga para mabawasan ang sakit ng ulo dito sa bahay. Ang mga salita ay tumama kay Dalisay na parang isang malakas na sampal. Ang takot sa kanyang puso ay biglang nahaluan ng nag-aalab na galit. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang anak na babae. Ang kaharap ni Bato ngayon ay isang leonang handang ipagtanggol ang kanyang supling. Anong klaseng ama kayo? Sigaw niya. Ang boses ay basag sa galit at pighati. Anak niyo yon. Paano niyo nasasabi niyan? 10 taong gulang lang si Sinag. Saan siya pupunta? Huwag mo akong sinisigawan, Dalisay. Sinisigawan ko kayo
dahil kailangan niyo nang magising. Kagabi, sinaktan niyo na naman siya. Pinunit niyo ang drawing niya. Kayo ang dahilan kung bakit siya umalis. Patuloy niya, ang bawat salita ay puno ng lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Wala na kayong puso, ang tigas-tigas niyo, para kayong bato. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dalisay. Natahimik ang buong bahay, tanging ang humihingal na paghinga nilang dalawa ang maririnig. Hawak ni Dalisay ang kanyang namumulang pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkasuklam. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay tila natuyo dahil sa tindi ng kanyang galit. Hahanapin ko ang kapatid ko, sabi niya. Ang boses ay malamig at determinado. At kapag nahanap ko siya, hindi ko nahahayaang masaktan niyo pa siyang muli. Tumalikod siya at walang sabi-sabing lumabas ng bahay, ang pinto ay isinara niya ng malakas. Naiwan si Bato na nakatayo. Ang kamay ay nakataas pa rin, habang si Alab naman ay tahimik na nakasilip mula sa kanyang kwarto, isang anino na saksi sa unti-unting pagguho ng kanilang pamilya. Walang sapin sa paa, tumakbo si Dalisay. Bawat kapitbahay ay tinanong niya, "Nakita niyo po ba si Sinag?" "Yung kapatid ko po. Maliit, payat." Ang iba ay aalisin lang siya. Ang iba naman ay bibigyan siya ng tingin na puno ng awa. Lumipas ang mga oras. Ang araw ay unti-unti nang tumataas. Ngunit para kay Dalisay, ang mundo ay lalo lang dumidilim. Napagod ang kanyang mga binti. Namamaos ang kanyang boses, ngunit hindi siya tumigil. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang liblib na daanan sa likod ng palengke. Isang lugar na laging sinasabi ng nanay niya na huwag puntahan dahil delikado. Pero wala na siyang pakialam. Kailangan niyang hanapin si Sinag. "Sinag! Sinag!" Sigaw niya, ang boses ay desperado na. Bigla, mula sa likod ng mga nakatambak na kahon, 3 lalaki ang humarang sa kanyang daan. Ang mga itsura nila ay magaspang at ang mga tingin nila ay puno ng masamang balak. "Miss, anong hinahanap mo? Baka kami ang kailangan mo," sabi ng isa na may mapanuksong na ngiti. Automatikong umatras si Dalisay. Ang puso ay kumabog sa panibagong takot. "Wala akong kailangan sa inyo. Padaanin niyo ako." "Huwag ka namang magmadali," sabi ng isa pa. At dahan-dahan silang lumapit. Pinalilibutan siya. Nawalan na ng pag-asa si Dalisay. Sa paghahanap niya sa kanyang kapatid, siya naman ngayon ang nasa bingit ng kapahamakan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Handa na sa kahit anong mangyayari. Ngunit isang boses ang biglang pumunit sa tensyon. Isang maliit, pamilyar na boses na sumigaw mula sa di kalayuan. "Ate!" Napamulat si Dalisay. Mula sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na itim na kotse ang humaharurot palapit. Sa loob, sa bintana, nakita niya ang mukha ng kanyang kapatid, si Sinag. Ang mga lalaki ay nataranta. Bago pa man sila makakilos, ang kotse ay huminto at mabilis na bumaba si Kislap Mabini. Hindi na siya nagtanong. Ang kilos niya ay mabilis at tiyak. Isang sipa, isang suntok. At ang 3 lalaki ay kumaripas na ng takbo. Takot na takot. Nang mawala na ang panganib, tumakbo si Dalisay. Kasabay nito, bumukas ang pinto ng kotse at tumakbo rin si Sinag papalapit sa kanya. Nagyakapan sila sa gitna ng daan. 2 kaluluwang nawasak na muling nagkatagpo. Umiyak si Dalisay, hindi na dahil sa galit o takot, kundi dahil sa purong kusunet. Hawak niya ang kanyang kapatid. Hinahaplos ang buhok nito. Paulit-ulit na binubulong ang pangalan niya. Sinag, akala ko." "Ate, sorry po." Umiiyak ding sabi ni Sinag. Lumapit si Kislap Mabini. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang pinagmamasdan ang 2 magkapatid. Tiningnan niya ang gusot nilang damit, ang mga bakas ng luha sa kanilang mga mukha, at ang bahay na pinanggalingan ni Dalisay
Sa di kalayuan, isang bahay na tila walang buhay at puno ng dilim. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Hindi kayo ligtas doon, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Sumama muna kayo sa akin. Ang biyahe ay tahimik. Si Sinag, sa sobrang pagod at gutom, ay nakatulog sa likod ng kotse. Ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Dalisay. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kapatid, 1,000 emosyon ang nag-uunahan sa isipan ni Dalisay. Pasasalamat dahil ligtas na sila. Takot dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. At higit sa lahat, pagdududa. Ang mundong kinalakihan niya ay isang mundong laging may kapalit ang lahat. Ang bawat pabor ay may katumbas na utang. Ang kabaitan ng isang estranghero, lalo na ng isang sikat at makapangyarihang tao tulad ni Kislap Mabini, ay isang bagay na bago at nakakabalisa. Huminto ang sasakyan sa basement ng isang mataas at modernong gusali. Inalalayan ni Kislap si Dalisay habang buhat-buhat nito ang natutulog na si Sinag. Ang bawat sulok ng lugar ay malinis, maliwanag, at mabango. Kabaliktaran ng madilim at malungkot nilang bahay sa Baryo Maguinao. Dinala sila ni Kislap sa isang unit sa ika-20 palapag. Pagbukas ng pinto, isang simpleng tahanan ang bumungad sa kanila. Hindi ito mansyon, ngunit ang kaayusan at kalinisan nito ay sapat na para maramdaman ni Dalisay na nakapasok siya sa ibang mundo. Ito ang isa sa mga safe house ko. Paliwanag ni Kislap habang maingat na inihihiga si Sinag sa isang malambot na sofa. Walang ibang nakakaalam nito. Ligtas kayo dito. Maingat na hinubad ni Dalisay ang sapatos ng kapatid. Hinaplos niya ang malambot na unan na ngayon ay hinihigaan ni Sinag. Kailan pa huling nahiga sa ganito kalambot na bagay ang kapatid niya? Ang tanong ay parang tinik na bumaon sa kanyang puso. Nagising si Sinag dahil sa amoy ng pagkain. Pagmulat niya ng mata, nakita niya ang isang lamesang may nakahandang kanin, mainit na sabaw, at pritong manok. Nananaginip ba siya? Kumain na kayo, sabi ni Kislap. Ang boses ay malumanay. Sa una, nag-atubili si Sinag. Tiningnan niya muna ang kanyang ate Dalisay na para bang humihingi ng permiso. Tumango si Dalisay at iyon lang ang kailangan ni Sinag. Dahan-dahan siyang kumain sa una, ngunit nang matikman niya ang mainit na sabaw, ang gutom na ilang araw na niyang tinitiis ay biglang nanaig. Halos hindi na niya nginunguya ang pagkain. Pinanood lang siya ni Dalisay at sa bawat subo ng kanyang kapatid, isang patak ng luha ang nais kumawala sa kanyang mga mata. Ngayon lang ulit niya nakitang kumain ng ganito. Si Sinag, kumain na walang takot na may sisigaw, walang takot na may babatok. Pagkatapos kumain, itinuro ni Kislap ang isang silid. Pwede kayong matulog dyan, malambot ang kama. Pumasok ang magkapatid sa kwarto. Hinawakan ni Sinag ang kutsyon. Marahan niya itong pinindot at lumubog ang kanyang mga daliri. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Dalisay. Humiga siya at gumulong-gulong, na para bang iyon ang pinakamasarap na bagay sa buong mundo. Nang makita ni Dalisay ang dalisay na kaligayahan sa mukha ng kanyang kapatid, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ngunit kasabay nito, ang pagdududa ay lalo lamang tumindi. Samantala, sa Baryo Maguinao, ang katahimikan sa bahay ng mga De La Vega ay mabigat at nakakabingi. Nakaupo si Bato sa dilim, isang bote ng alak ang tanging kasama. Nakatingin siya sa 2 bakanteng upuan sa kanilang maliit na hapagkainan, ang upuan ni Dalisay at ang upuan ni Sinag. Isang pakiramdam na hindi niya kinikilala, pag-aalala, ang nagsimulang kumain sa kanyang sistema. Ngunit para sa isang taong sanay sa galit, ang tanging paraan para harapin ito
ay sa pamamagitan ng mas matinding galit. Mga walang utang na loob, bulong niya sa sarili, sabay lagok mula sa bote. Pinalaki ko sila, tapos tatalikuran lang ako. Lalo na ang batang yon. Dala-dala niya ang malas sa pamilyang to. Sa kabilang kwarto, naririnig ni Alab ang bawat bulong ng kanyang ama. Nakahiga siya, nakatitig sa kisame. Narinig niya ang sigawan kaninang umaga. Nakita niya ang pamumula sa pisngi ng kanyang ate. Nakita niya ang pag-alis nito at wala siyang ginawa. Ang kawalan niya ng kakayahan na kumilos ay isang apoy na unti-unting tumutupok sa kanya mula sa loob. Bumangon siya at sa sobrang galit at pagkasuklam sa sarili, sinuntok niya ang pader. Ang sakit sa kanyang mga kamao ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang pamilyang papel, naisip niya. Isang dampi lang ng problema, punit-punit na. Nang makatulog na ng mahimbing sisinag, lumabas si Dalisay ng kwarto. Naabutan niya si Kislap na nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. "Salamat po," sabi ni Dalisay. Ang boses ay halos pabulong. Lumingon si Kislap at ngumiti. Walang anuman. Kumuha ito ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. Habang umiinom, tinipon ni Dalisay ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang maintindihan. "Ginoong Mabini," simula niya. "Bakit po? Bakit niyo po kami tinutulungan?" Tumingin sa kanya si Kislap. Ang mga mata ay seryoso. "Nakita ko ang isang bata na nangangailangan ng tulong. Ganoon lang kasimple." Umiling si Dalisay. Hindi siya kumbinsido. "Hindi po kami sanay sa tulong na walang kapalit. Ano po ang kailangan niyo sa amin?" Sa kanyang boses, narinig ni Kislap ang pait at kawalan ng tiwala na inukit ng isang mahirap at masakit na buhay. Huminga siya ng malalim. Ang sagot ay nasa dulo ng kanyang dila, ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. "Wala akong kailangan sa inyo," sagot niya sa wakas. Ang boses ay tapat. "Ang gusto ko lang ay ang maging ligtas kayo." Ang sinseridad sa boses nito ay halos nagpatinag kay Dalisay, ngunit nanatili siyang maingat. Nakita ni Kislap na hindi sapat ang kanyang mga salita. Nag-isip siya. Ang tanging paraan para maayos ito ay ang harapin ang pinakaugat ng problema. "Bukas," sabi niya. Ang tono ay nagbago at naging determinado. "Kakausapin ko ang ama ninyo." Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Dalisay. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay nawala. Ang baso ng tubig ay halos mabitawan niya. Ang imahe ng kanyang amang nagwawala, ng suntok, ng sampal, ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Kislap. Ang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa lalaking nagligtas sa kanila. "Huwag po," halos pasigaw niyang sabi. "Hindi niyo siya kilala. Halimaw ang tatay ko. Papatayin niya kayo." Kinabukasan, habang mahimbing pang natutulog ang magkapatid sa kaligtasan ng kanyang tahanan, tinahak ni Kislap Mabini ang daan pabalik sa Baryo Maguinao. Binaliwala niya ang nanginginig na babala ni Dalisay kagabi. Ang mga salitang, "Papatayin niya kayo," ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang patunay kung gaano kalalim ang sugat na kailangan niyang gamutin. Habang ang kanyang mamahaling sasakyan ay lumiliko mula sa sementadong highway patungo sa baku-bakong kalsada ng baryo, ang pagkakaiba ng dalawang mundo ay naging mas malinaw. Ang makintab na itim na sasakyan ay tila isang dayuhan sa lugar na yon. Isang modernong makinang dumaan sa isang bayang tila na pag-iwanan na ng panahon. Ngunit para kay Kislap, hindi ito pagbabalik sa isang dayuhang lugar. Ito ay pagbabalik sa simula. Nilagpasan niya ang palengke kung saan niya natagpuan si Sinag. Nilagpasan niya ang eskinita kung saan niya iniligtas si Dalisay. Ngunit hindi siya dumiretso sa bahay ng mga De La Vega.
Sa halip, lumiko siya sa isang mas makitid na daan, isang daan na papunta sa lumang sementeryo ng bayan. Ipinark niya ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya sa labas ng kinakalawang na tarangkahan. Bumaba siya at ang sariwang hangin ng probinsya, amoy ng lupa at mga bulaklak na ligaw ay sumalubong sa kanya. Tahimik ang sementeryo. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang paggaspas ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Naglakad siya sa pagitan ng mga puntod na lumana at ang ilan ay kupas na ang mga pangalan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos na katad ay lumulubog sa malambot na lupa. Hindi siya naghahanap ng isang grandiyosong musoleo o isang puntod na gawa sa marmol. Ang hinahanap niya ay isang simpleng tanda sa isang sulok ng sementeryo, malapit sa isang pader na bato. At doon niya ito natagpuan, isang lumang krus na gawa sa kahoy na bahagyang nakatagilid na dahil sa katagalan, walang pangalan, walang petsa. Tanging isang maliit na batong ipinatong sa ibabaw ng puntod na para bang may isang taong hindi ito kinakalimutan. Tumayo si Kislap sa harap ng puntod. Ang anyo niya ay hindi na ang isang sikat na action star. Ang mga balikat niya ay bahagyang bumaba. Ang kanyang mga mata na laging seryoso at alerto sa harap ng kamera ay napuno ng isang emosyon na matagal na niyang itinatago. Isang halo ng kalungkutan at malalim na pasasalamat. Inilapag niya ang isang bungkos ng puting bulaklak na dala niya. Huminga siya ng malalim at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Ginangliwayway bulong niya, ang boses ay halos kainin ng hangin. Nandito na po ako. At sa pagpikit ng kanyang mga mata, ang tahimik na sementeryo ay naglaho. At bumalik siya sa isang maalikabok na kalsada, maraming taon na ang nakalipas. 11 taong gulang pa lamang si Kino noon. Ang pangalan niya ay hindi pa Kislap. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi. At ang kanyang mga mata ay laging alerto. Tulad ng isang pusang kalye na handang tumakbo anumang oras. 3 araw na siyang hindi kumakain. Ang sikmura niya ay isang bolang apoy na patuloy na umiikot sa loob niya. Nakaupo siya sa gilid ng kalsada, pinapanood ang mga batang nakauniforme na bumibili ng merienda sa labas ng eskwelahan. Bigla, isang anino ang tumakip sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo, handa ng itaboy, kung sino man iyon. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang pulis o isang masungit na tindera. Isang babae ang nakatayo sa harap niya. Simple lang ang suot nito. Ngunit ang nangiti nito ay parang sikat ng araw. Gutom ka ba? Tanong ng babae. Ang boses ay malambing. Hindi sumagot si Kino. Tinitigan lang niya ito, puno ng pagdududa. Walang taong mabait ng walang dahilan. Ngumiti lang ang babae. Mula sa kanyang bayong, kumuha siya ng isang supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ni Kino. Para sa'yo yan, sabi niya. Hindi na ito naghintay ng pasasalamat. Tumalikod na ito at naglakad pabalik sa gate ng eskwelahan. Iyon ang unang pagkakataon na may isang taong nagbigay sa kanya ng pagkain na hindi muna siya tiningnan na parang basura. Hindi yun ang huling pagkikita nila. Halos araw-araw, hinihintay ni Kino si Ginang Liwayway sa labas ng eskwelahan. Minsan bibigyan siya nito ng pagkain. Pero isang araw, iba ang ibinigay nito sa kanya. Isang libro. Luma na. At medyo lukot ang mga pahina. Ngunit para kay Kino, iyon ang pinakamahalagang bagay na nahawakan niya. Hindi ka dapat laging nasa kalye, Kino ni Kanino. Sabi sa kanya ni Ginang Liwayway habang nakaupo sila sa isang bangko. Tinuturuan siya nito kung paano basahin ang mga salita sa libro. May pangarap ka ba? Umiling si Kino. Ang pangarap ay para lang sa mga batang may tahanan at may pamilya.
Hinawakan ni Ginang Liwayway ang kanyang balikat. Lahat tayo pwedeng mangarap, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paniniwala. Ibinigay nito sa kanya ang libro. Tandaan mo ito, Kino. Ang pagkain, mawawala. Ang pera, mauubos. Pero ang kaalaman, ang tanging yaman na hindi mananakaw sa'yo. Nagmulat ng mga mata si Kislap. Ang mga salitang iyon ay naging tanglaw niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang librong yon ang naging simula ng lahat. Dahil doon, natuto siyang mangarap. Dahil kay Ginang Liwayway, naniwala siyang karapat-dapat din siyang magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon, narito siya. Isang matagumpay na tao, isang bituin. Ngunit lahat ng kislap na tinatamasa niya ay nagsimula sa isang maliit na ilaw na ibinigay sa kanya ng babaeng nakahimlay ngayon sa ilalim ng lupang kinatatayuan niya. Bumalik siya para magpasalamat, para ibalik ang pabor. Ngunit ang nadatnan niya ay isang pamilyang winasak ng kalungkutan at ang mga anak ng kanyang anghel ay nagdurusa sa ilalim ng isang amang naging halimaw dahil sa sarili nitong pighati. Tumingin siya mula sa sementeryo at sa di kalayuan natanaw niya ang bubong ng bahay ng mga De La Vega. Isang bahay na kupas na ang pintura at tila nababalot ng lungkot. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas tumibay. Hindi na ito simpleng utang na loob. Ito ay isang misyon. Tumalikod siya mula sa puntod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang niya ay mas matatag, mas tiyak. Sumakay siya, pinaandar ang makina at minaneho ang sasakyan patungo sa bahay na yon. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng bahay. Bumaba siya at tiningnan ang gusaling minsan ay naging tahanan ng kabutihan. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili sa anumang haharapin. Naglakad siya patungo sa pinto at kumatok. 3 malakas at tiyak na katok. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, may mga yabag na maririnig mula sa loob, mabibigat at tila galit. Ang pinto ay bumukas ng may malakas na langit-ngit. Isang lalaking may magulong buhok, namumulang mga mata, at amoy alak ang bumungad sa kanya. Ang mukha ni Bato de la Vega ay isang maskara ng galit at pagdududa. Tiningnan niya si Kislap mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay nanliliit. Sino ka? Ungol ni Bato. Ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. Sa loob ng safe house, hindi mapakali si Dalisay. Si Sinag ay abala sa panonood ng cartoons sa telebisyon. Ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na nakita niyang ganap na nalibang ang kapatid. Ngunit si Dalisay ay hindi makahanap ng kapayapaan. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan sa dingding ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Umalis si Kislap kaninang umaga. Hindi ito nagpaalam kung saan pupunta. Ngunit alam ni Dalisay. Nararamdaman niya sa kanyang buto. Pupuntahan na nito ang kanyang ama. Ang imahe ni Kislap, isang taong nagpakita sa kanila ng kabutihan, na sinasaktan ng kanyang ama, ay isang bangungot na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pinatay niya ang telebisyon. Ate, bakit? Nagtatakang tanong ni Sinag. Naputol ang kanyang panunood. Magbihis ka, Sinag, sabi ni Dalisay. Ang boses ay mahinahon, ngunit may halong pagmamadali. Babalik tayo. Saan po? Sa bahay. Ang ngiti sa mukha ni Sinag ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Ayoko po bumalik doon, ate. Galit si Papa? Lumuhod si Dalisay sa harap ng kapatid at hinawakan ang mga balikat nito. Alam ko, Sinag, pero kailangan nating bumalik. Kailangan nating pigilan si Ginoong Kislap. Mapapahamak siya. Hindi niya kayang manatili lang doon at maghintay. Kahit gaano pa niya kinamumuhian ang sarili nilang bahay, hindi niya kayang isipin na may ibang taong masasaktan dahil sa kanila.
Nakatayo si Kislap sa harap ng nakabukas na pinto, hindi natitinag sa masamang titig ni Bato. Ang amoy ng alak na nagmumula kay Bato ay sapat na para masuka ang isang ordinaryong tao. Ngunit si Kislap ay hindi kumurap. Uulitin ko, sino ka? Muling tanong ni Bato. Ang bawat salita ay mabigat. Ang pangalan ko po ay Kislap Mabini. Sagot ni Kislap. Ang boses ay kalmado at magalang na lalong ikinainis ni Bato. Ang pagiging kalmado ng estranghero ay parang isang insulto. Hindi ko tinatanong kung sino kang artista. Ungol ni Bato. Ang tanong ko, anong kailangan mo dito sa pamamahay ko? Nandito po ako para pag-usapan ang mga anak ninyo, sina Dalisay at Sinag. Sa pagbanggit ng mga pangalan, ang galit sa mga mata ni Bato ay mas lalong nag-alab. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukha ni Kislap. Ikaw ang kumuha sa mga anak ko. Hindi ko po sila kinuha. Tinulungan ko lang sila. Pagtatama ni Kislap, nasa panganib sila. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Bato. Panganib? Ang tanging panganib sa buhay nila ay ang mga pakialamerong tulad mo. Umalis ka na bago pa kita masaktan. Sinubukan niyang isara ang pinto. Ngunit mabilis na iniharang ni Kislap ang kanyang kamay. Ang kilos ay hindi marahas, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Bato sa lakas na sumalubong sa kanya. Hindi po ako aalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos, sabi ni Kislap. Ang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may diin na ngayon. Nandito ako para tulungan ang mga anak niyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sigaw ni Bato. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamao at sumuntok. Ang kilos ay mabilis para sa isang lasing, ngunit para sa isang action star na sanay sa mga laban, ito ay mabagal. Iniwasan lang ni Kislap ang suntok sa pamamagitan ng isang bahagyang pag-ilag. Ang kamao ni Bato ay dumaan sa hangin at tumama ng malakas sa hamba ng pinto. Napaungol si Bato sa sakit, hawak ang kanyang mga daliri. Sa halip na gumanti, umatras lang si Kislap ng isang hakbang, binibigyan siya ng espasyo. Ang pagtitimpi ni Kislap ay mas lalong nagpagalit kay Bato. Iyon ay tanda ng lakas na hindi niya kayang pantayan. Umalis ka na, sigaw ni Bato. Ang boses ay basag na ngayon, isang halo ng galit at kahihiyan. Nakita ni Kislap na wala nang patutunguhan ng usapan. Ang pader na itinayo ni Bato sa paligid nito ay masyadong mataas at matibay. Sige po, aalis na ako. Sa ngayon, sabi ni Kislap. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na card at iniabot ito. Pero kung magbago ang isip niyo, kung maisip niyo ang kapakanan ng mga anak niyo, tawagan niyo ako. Hindi kinuha ni Bato ang card. Kaya maingat itong ipinatong ni Kislap sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto. Tumalikod si Kislap at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bawat hakbang ay ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanyang likuran, puno ng galit na parang mga punyal. Pagkasakay niya sa kotse, hindi niya ito agad pinaandar. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Mas mahirap pala ito kaysa sa inaakala niya. Ang kalaban niya ay hindi isang tao, kundi isang pighating nagkatawang tao. Ate, dahan-dahan, sabi ni Sinag, habang hila-hila siya ni Dalisay. Bilisan mo, Sinag. Baka huli na tayo. Nang papalapit na sila sa kanilang bahay, natanaw nila ang itim na kotse ni Kislap na nakapark sa tapat. At kasabay noon, nakita nila si Kislap na naglalakad palayo sa kanilang pinto. At si Bato na nakatayo roon, nakatingin ng masama. Nagtago sila sa likod ng isang malaking puno. Nakahinga ng maluwag si Dalisay nang makitang buo pa si Kislap at walang galos. Ngunit ang kaba ay hindi nawala.
Pumasok si Kislap sa kanyang kotse at nanatili itong nakapark doon ng ilang sandali na para bang nag-iisip. Samantala, pabalang na isinara ni Bato ang pinto. Ilang minuto ang lumipas. Nang paandarin na ni Kislap ang kanyang sasakyan para umalis, nagpasya si Dalisay. "Sinag, dito ka lang. Huwag kang aalis," bulong niya sa kapatid. Bago pa man makapalag si Sinag, tumakbo na si Dalisay. Hindi papunta sa kanilang bahay, kundi papunta sa kotse ni Kislap. Kinatok niya ang bintana. Nagulat si Kislap nang makita siya. Ibinaba niya ang bintana. "Dalisay, anong ginagawa niyo dito?" "Kailangan ko pong malaman," sabi ni Dalisay, habol ang hininga. "May nakita akong card sa mesa kanina bago kami umalis. May pangalan doon, Liwayway. Paano? Paano mo nakilala ang nanay ko?" Ang tanong ay direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang takot niya sa kanyang ama ay napalitan ng isang mas matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Bakit ang isang estranghero ay handang isugal ang sarili para sa kanila? Ano ang koneksyon nito sa kanilang nakaraan? Tinitigan siya ni Kislap. Ang mga mata ay seryoso. Ang lihim na matagal na niyang itinatago ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Ang tanong ni Dalisay ay binitawan sa hangin na parang isang bato, mabigat, at lumilikha ng alon sa tahimik na tubig ng kanilang sitwasyon. "Paano mo nakilala ang nanay ko?" Tinitigan siya ni Kislap mabini. Sa kanyang mga mata, nakita ni Dalisay hindi ang isang sikat na artista, kundi isang lalaking biglang bumalik sa isang malayong nakaraan. Ang pader ng kumpiyansa at kontrol na laging nakapalibot sa kanya ay tila gumuho ng bahagya at nasilip ni Dalisay ang isang kaluluwang may malalim na pinagdaanan. Huminga ng malalim si Kislap. Pinatay niya ang makina ng sasakyan. Ang biglaang katahimikan ay mas lalong nagpabigat sa eksena. "Hindi dito ang tamang lugar para pag-usapan yan," sabi niya sa wakas. Ang boses ay mahinahon. Tumingin siya sa likod, kung saan si Sinag ay nagtatago pa rin sa likod ng puno. Naguguluhan. "Tawagin mo ang kapatid mo. Sumakay kayo." Nag-aalangan man, ay sumunod si Dalisay. Pinapasok niya si Sinag sa likod ng kotse. Muling pinaandar ni Kislap ang sasakyan, ngunit hindi ito umalis palayo. Minaneho niya ito papunta sa isang mataas na bahagi ng Baryo Maguinao. Isang lugar kung saan tanaw ang buong kabayanan na ngayon ay nagsisimula ng pailawan ng mga ilaw poste. Itinigil niya ang kotse sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Bago ko sagutin ang tanong mo, simula ni Kislap, lumingon siya para harapin si Dalisay. "May kailangan ka munang malaman. Ang pangalan ko ay hindi talaga Kislap. Dati, ang tawag sa akin ng lahat ay Kino." Tumingin siya kay Dalisay na para bang sinusukat kung naiintindihan nito ang bigat ng kanyang sinasabi. Maraming taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy niya, ang tingin ay lumayo. Nakatanaw sa baryo sa ibaba. Isa akong batang kalye. Dito mismo sa Baryo Maguinao, walang pamilya, walang tahanan. Ang bawat araw ay isang laban para lang may makain. Nakinig lang si Dalisay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang kwento ng lalaki ay nagbubukas ng isang pinto sa isang nakaraang hindi niya kailanman inakala. "Palagi akong nasa labas ng eskwelahan, umaasang may mag-abot ng tirang pagkain. Ang lahat ay tinitingnan ako na parang dumi. Isang basura na dapat iwasan. Lahat, maliban sa isang tao." Humarap siyang muli kay Dalisay at sa pagkakataong ito, may kislap ng luha sa kanyang mga mata. "Ang nanay mo, si Ginang Liwayway," ang pangalan ng kanyang ina na binigkas ng may ganong paggalang at lambing, ay nagpadama kay Dalisay ng isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Siya ang nag-iisang taong hindi tumingin sa akin na parang basura. Binigyan niya ako ng tinapay
nang hindi ako humihingi. Ngunit higit pa doon, binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Dahan-dahan, binuksan ni Kislap ang glove compartment ng kanyang sasakyan. Mula sa loob, kinuha niya ang isang bagay na nakabalot sa isang malinis na tela. Maingat niya itong inilabas. Isang libro. Isang luma at maliit na libro na lukot-lukot na ang mga pahina at pudpud na ang mga gilid sa katagalan. Nakita ni Dalisay na ito ay isang libro ng mga alamat. Sabi niya sa akin, pagpapatuloy ni Kislap habang hinahaplos ang pabalat ng libro, ang pagkain at pera, mauubos. Pero ang kaalaman, hinding-hindi mananakaw sa'yo. Tinuruan niya akong magbasa, Dalisay. Siya ang nagturo sa akin na posible palang mangarap, kahit para sa isang batang tulad ko. Dahan-dahan niyang binuksan ang libro sa unang pahina. Doon, nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay na bahagyang kupas na, ang mga salitang nagpabago sa lahat. Para kay Kino, naway maabot mo ang mga bituin, ang sulat kamay ng kanyang ina. Napatakip ng bibig si Dalisay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng tanong, lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho sa isang iglap. Iniabot ni Kislap ang libro sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Dalisay nang tanggapin niya ito. Dinala niya ito sa kanyang dibdib. Niyakap ng mahigpit na para bang iyon ang kanyang ina mismo. Isinubsob niya ang kanyang muka sa mga lumang pahina, ang amoy. Amoy ng lumang papel. At sa ilalim nito, isang pamilyar na amoy na matagal na niyang kinalimutan. Amoy ng kanyang ina. Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang napakatinding emosyon na hindi niya mapangalanan. Isang halo ng paghanga, pasasalamat, at pangungulila. Naintindihan na niya ang lahat ng ito, ang pagligtas kay Sinag, ang pagtulong sa kanya, ang pagharap sa kanilang ama, ay hindi dahil sa awa. Ito ay isang utang na loob, isang pagtanaw, sa isang kabutihang ipinunla maraming taon na ang nakalipas, na ngayon ay namumunga. Umalis ako ng Baryo Maginaw, dala ang pangarap na ibinigay niya sa akin. Sabi ni Kislap, ang boses ay basag. Nangako ako sa sarili ko na babalik ako balang araw para magpasalamat sa kanya. Pero, huli na ako. Nabalitaan ko na lang ang nangyari. At nang bumalik ako kahapon para dalawin ang puntod niya, nakita ko ang kapatid mo. Nakita ko si Sinag na tumatakbo sa dilim at nakita ko sa kanya ang sarili ko noon. Pinunasan ni Dalisay ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Kislap, ang kanyang mga mata ay namumula. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng pagdududa. Ang nakikita niya ngayon ay isang kakampi, isang anghel na ipinadala ng kanyang ina. Kaya pala, bulong niya. Kaya pala. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa kanyang mga mata ay may bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon. Hindi na siya ang Dalisay na biktima lamang. Tutulungan ko po kayo. Sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon. Ano man ang plano ninyo para tulungan kami, para ayusin ang pamilya namin, kasama niyo ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kislap. Sa wakas, may kakampi na siya. Ang una nating kailangang gawin ay tulungan ang kuya mo, si Alab. Kailangan natin siyang makausap. Bigla, ang seryosong sandali ay pinutol ng isang malakas na pagring ng telepono. Kinuha ni Kislap ang kanyang telepono mula sa bulsa. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Ilang sandali siyang nakinig. Dahan-dahan, ang determinasyon sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay ng pag-aalala at sa huli, ng purong pagkasindak. Nanlaki ang kanyang mga mata
at ang dugo ay tila nawala sa kanyang mukha. Ano? Saang ospital? Halos pasigaw niyang tanong. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Dalisay. Hindi siya sinagot ni Kislap. Ang buong atensyon nito ay nasa kausap sa telepono. Sige, papunta na kami dyan. Ibinaba niya ang telepono. Humarap siya kay Dalisay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng masamang balita. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay malamig at matalim. Nasa ospital ang kuya mo. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagbaba ng tingin si Kislap. Hirap na sabihin ang mga susunod na salita. May tumawag mula sa Barrio Maguinao Community Hospital. May pasyente raw sila. Pangalan niya, Alab de la Vega. Tinangka niyang hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang bigat sa huling salita ay sapat na. Sa loob ng bahay ng mga de la Vega, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa sa isang puntod. Ang pag-alis ni Kislap Mabini ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Bato. Bagkus ay nag-iwan ito ng isang lason, ang lason ng kahihiyan at kawalan ng kapangyarihan. Hinarap siya, hindi tinitigan ng may takot, at iniwang mag-isa sa kanyang sariling kaharian na gawa sa galit. Umupo siyang muli sa dilim, nilagok ang natitirang alak sa bote. Ngunit hindi na nito kayang patayin ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng mapagbubuntunan, ngunit wala na si Dalisay para sigawan. Wala na si Sinag para sisihin. Sino ang natitira? Sakto, bumukas ang pinto ng isang kwarto. Lumabas si Alab. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Papunta sana siya sa kusina para kumuha ng tubig. Saan ka pupunta? Tanong ni Bato. Ang boses ay magaspang na parang liha. Huminto si Alab. Hindi siya lumingon. Sa kusina lang po. Wala ka man lang narinig kanina? Tanong muli ni Bato. Tumatayo na. Ang kapatid mong traidor, kasama ng pakialamerong yon. At ikaw, anong ginawa mo? Wala. Palagi ka na lang walang ginagawa. Hindi pa rin umimik si Alab. Ang kanyang pananahimik ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng galit ni Bato. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang balikat ng anak. Pinaharap sa kanya. Ano? Naging pipi ka na rin ba? Sigaw ni Bato. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Alab. Isa ka pa. Isa ka pang pabigat. Walang silbi. Ang ate mo, lumayas na. Ang bunso mong kapatid, malas. At ikaw, isa kang anino. Isang palamuti sa bahay na walang ginawa kundi kumain at matulog. Pare-pareho lang kayo. Tinitigan lang ni Alab ang kanyang ama. Sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may isang bagay na unti-unting namamatay. Walang luha, walang galit. Tanging isang nakakabinging kawalan. Ang kawalan ng reaksyon na yon, ang tuluyang sumira sa kontrol ni Bato. Sumagot ka! Sigaw niya, sabay tulak kay Alab. Natumba si Alab sa sahig, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Dahan-dahan lang siyang tumayo, pinagpagan ng sarili, at walang salitang pumasok muli sa kanyang kwarto. Isinara niya ang pinto. At sa unang pagkakataon, naririnig ni Bato ang tunog ng paglak nito. Abat sinusubukan mo ako! Sigaw ni Bato. At sinipa ang pinto. Buksan mo to, Alab. Huwag mo akong tinatalikuran. Naiwan siyang sumisigaw sa labas. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay katahimikan. Sa huli, napagod din siya. Bumalik siya sa kanyang upuan, bumubulong-bulong ng mga sumpa, at binuksan ang isa na namang bote ng alak. Sa loob ng kwarto, nakatayo si Alab sa harap ng isang basag na salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang nakita niya ay hindi ang kanyang sarili. Nakita niya ang isang estranghero, isang binatang pagod na may mga matang walang buhay. Nakita niya ang lahat ng sinabi ng kanyang ama. Isang anino,
isang pabigat, isang walang silbi. Ang alab sa kanyang pangalan, ang apoy na dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng buhay at pangarap, ay matagal nang naging isang apoy na tumutupok sa kanya mula sa loob. At ngayong gabi, ang apoy na yon ay sumabog. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang maging anino sa isang madilim na bahay. Kung hindi siya nakikita ng mundo, kung hindi siya naririnig ng sarili niyang ama, gagawa siya ng isang bagay na tiyak na mapapansin nila. Isang bagay na wawakasan na ang lahat. Nagising si Bato sa katahimikan. Ang bote ng alak ay walang laman na sa kanyang tabi. Sumasakit ang kanyang ulo. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang nakalak na pinto. Ang pagsuway ni Alab. Tumayo siya, padabog na naglakad patungo sa kwarto ng anak. "Hoy Alab, gising! Akala mo nakalimutan ko na ang kabastusan mo?" Sigaw niya, sabay kalampag sa pinto. Walang sagot. "Alab, buksan mo to," sabi. Katahimikan pa rin. Isang katahimikang kakaiba. Isang katahimikang malamig. Isang kaba na hindi niya naramdaman noon ang biglang kumapit sa kanyang puso. "Alab?" Tawag niya muli. Ang boses ay bahagyang nagbago. May kaunting pag-aalala na. Wala pa ring sagot. Doon na siya sinakop ng takot. Umatras siya at buong lakas na sinipa ang pinto. Isa pa. Sa pangatlong sipa, ang pinto ay bumigay. Ang nakita niya sa loob ay isang imaheng susunog sa kanyang alaala habang siya ay nabubuhay. Ang mundo ni Bato ay huminto. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang tanging tunog na lumabas sa kanyang bibig ay hindi isang salita, kundi isang ungol. Isang tunog ng isang hayop na nasasaktan. Isang tunog ng purong hindi nasasala na sindak. "Hindi!" Bulong niya. "Alab, anak." Lumuhod siya sa tabi ng kanyang anak. Ang tigas na parang bato na laging bumabalot sa kanya ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ang galit, ang pagtanggi, ang paninisi, ay sabay-sabay na bumagsak. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan, ang kanyang kalupitan, ang kanyang mga salita, ang kanyang kapabayaan. Ito ang resulta. Ang apoy na sinimulan niya ang tumupok sa sarili niyang anak. Anong ginawa ko?" Humagulgol siya. Niyugyog ang walang buhay na katawan ni Alab. "Anak, gumising ka. Patawarin mo si Papa. Gumising ka." Ngunit huli na ang lahat. Ang biyahe papuntang ospital ay isang malabong alaala na lang. Ang tanging alam ni Bato ay nakaluhod siya ngayon sa malamig na sahig ng pasilyo sa labas ng emergency room. Ang kanyang damit ay may bahid ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ang maskara ng isang matigas na ama ay tuluyan ng nawala. Ang natira ay isang lalaking durog. Isang lalaking nilamon ng isang pagsisising kasinlaki ng karagatan. Sakto noon, dumating sina Kislap at Dalisay, tumatakbo sa pasilyo. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang inaasahan ni Dalisay na makita ay ang kanyang amang galit. Nagwawala. O di kaya'y walang pakialam. Ngunit ang nakita niya ay isang bagay na hinding-hindi niya inasahan. Ang kanyang ama, si Bato de la Vega, ang lalalaking hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng kahit anong kahinaan, ay nakasubsob sa sahig. Ang malapad nitong mga balikat ay nayayanig at mula sa kanya ay nanggagaling ang isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang tunog ng isang lalaking humahagulgol. Sa unang pagkakataon sa buhay ni Dalisay, nakita niya ang kanyang ama na umiiyak, na parang isang batang nawawala. Nakatayo si Dalisay na parang isang estatwa. Ilang hakbang ang layo mula sa nakalugmok niyang ama. Ang imahe, isang imaheng hinding-hindi niya inakalang makikita, ay tila isang eksena mula sa ibang buhay. Ang kanyang ama, ang matigas, walang emosyon, at malupit na si Bato de la Vega,
ay isang basag na salamin sa sahig ng ospital. Si Kislap ang unang kumilos. Maingat niyang inalalayan si Sinag na nakatayo sa likod ni Dalisay, nanginginig at hindi maintindihan ang nangyayari. "Dalisay," mahinang sabi ni Kislap, "dalhin mo muna si Sinag sa mga upuan sa dulo. Huwag mong hayaang makita niya ito." Ang utos ay nagbigay kay Dalisay ng isang bagay na pagtutuunan ng pansin, isang paraan para makakilos mula sa kanyang pagkabigla. Tumango siya, hinawakan ang kamay ng kapatid at dinala ito sa isang hilera ng mga upuang plastik sa kabilang dulo ng pasilyo, malayo sa eksena. "Ate, si Kuya." "Okay lang ba siya?" tanong ni Sinag. Ang mga mata ay puno ng takot. "Magiging okay din ang lahat," sagot ni Dalisay, bagamat hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang yon. Para kay Sinag o para sa sarili niya. Nang may upo na niya si Sinag, bumalik siya. Nakita niyang kausap ni Kislap ang isang nurse. Si Bato ay nasa parehong posisyon pa rin, nakaluhod. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay nag-uunahan sa kanyang dibdib, nakikipaglaban sa pagkalito na dulot ng nakikita niya. Tumayo siya sa harap ng kanyang ama. "Ano ang ginawa niyo?" tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Isang simpleng tanong, ngunit puno ng bigat ng isang dekada ng sakit. "Ano na namang ginawa niyo sa amin?" Dahan-dahang inangat ni Bato ang kanyang ulo. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga mata, na laging nanlilisik sa galit, ay puno ngayon ng isang sakit na mas malalim pa sa karagatan. "Ako," ungol niya. Ang boses ay basag. Kasalanan ko ang lahat." Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. "Ngayon niyo lang naisip yan? Ngayong halos mamatay na ang isa niyo pang anak?" Hindi sumagot si Bato. Yumuko lang siyang muli. Ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagsindi sa galit ni Dalisay. Ngayon na ang pagkakataon. Ngayon na niya ilalabas ang lahat. "Alam niyo ba kung bakit nandito si Ginoong Mabini?" Patuloy niya itinuturo si Kislap na ngayon ay papalapit sa kanila. "Alam niyo ba kung bakit ang isang estranghero ay mas may pakialam pa sa amin kaysa sa sarili naming ama?" Tumingala si Bato. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Dahil ang nanay," sabi ni Dalisay. Ang bawat salita ay parang isang dagang tumutusok sa dibdib ni Bato. Habang kayo ay abala sa pagiging bato, ang nanay, abala sa pagiging ilaw sa dilim para sa iba. Ang batang kalye na tinulungan niya noon, na binigyan niya ng libro at pangarap, siya yon. Ang revelasyon ay tumama kay Bato na parang isang kidlat. Tumingin siya kay Kislap, pagkatapos ay kay Dalisay, na para bang hindi niya kayang iproseso ang katotohanan. Nagpakita siya ng kabutihan sa isang batang hindi niya kaano-ano. Humagulgol si Dalisay, hindi na napigilan ang sariling mga luha. "Pero kayo, ang sarili niyong mga anak, itinuring niyong mga kaaway. Bakit, Itay? Bakit kayo naging ganito? Anong kasalanan namin sa inyo? Anong kasalanan ni Sinag?" Sa pagbanggit sa pangalan ni Sinag, isang bagay sa loob ni Bato ang tuluyang nabasag. Ang huling pader na nagpoprotekta sa kanyang pinakamadilim na sikreto ay gumuho. "Hindi niyo kasalanan," bulong niya, umiiling-iling. Hindi kasalanan ni Sinag." "Kung ganoon, bakit?" sigaw ni Dalisay. Tumingin si Bato sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nakikita ang isang eksena mula sa nakaraan. Ang aksidente. Simula niya ang boses ay nanginginig. Hindi lang yon simpleng aksidente. Natigilan si Dalisay. Bago siya umalis ng bahay ng araw na yon, pagpapatuloy ni Bato, ang bawat salita ay tila isang parusa. "Nag-away kami.
Isang matinding pag-aaway. Ang hangin sa pasilyo ay tila mas lalong bumigat. Nag-away kami dahil sa pera, dahil sa pampagamot para sa lagnat ni Sinag noon. Sinabi ko, wala tayong pera. Sinabi niya, gagawa siya ng paraan. Nagkasigawan kami. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko na mababawi. Huminto siya. Nilaro sa kanyang isipan ang huling eksena. Sinabi ko sa kanya, sa galit ko, sinabi ko sa kanya na sana hindi na lang siya bumalik. Ang pag-amin ay binitawan sa hangin, malamig at nakakamatay. Umalis siya ng bahay na umiiyak. Humagulgol si Bato. At sa buong 10 taon, ang tumatakbo lang sa isip ko, baka dahil sa sinabi ko, wala siya sa sarili. Baka dahil sa akin, hindi niya nakita ang truck na paparating. Ako ang pumatay sa asawa ko. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas. Ang bigat ng kasalanang yon, ang naging lason na unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. At dahil hindi niya kayang harapin ang sarili, humanap siya ng ibang masisisi. Ang pinaka-inosente, ang pinakamaliit, ang pinakahuling paalala ng araw na yon, si Sinag. Tumingin si Dalisay sa kanyang ama. At sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Ang nakita niya ay isang duwag. Isang lalaking durog na nagtago sa likod ng galit dahil hindi niya kayang harapin ang sarili niyang kasalanan. Ang galit sa puso ni Dalisay ay hindi nawala. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang tumubo. Awa. Isang masakit, nakakabigat na awa. Sakto noon, bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang isang doktor. Ang muka ay pagod, ngunit kalmado. Agad na napatayo sina Dalisay at Bato. Kayo po ba ang pamilya ni Alab de la Vega? Tanong ng doktor. Opo, kami po. Halos sabay nilang sagot. Tiningnan sila ng doktor. Naging kritikal ang lagay niya, pero naagapan namin. Nasa recovery room na siya. Istablado na ang kanyang kalagayan. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanila. Ang sinulid ng pag-asa na halos maputol na ay nanatiling buo. Buhay si Alab. May pagkakataon pa sila. Nagpasalamat si Dalisay sa doktor. Si Kislap ay lumapit at tinapik ang kanyang balikat. Ngunit si Bato, sa kabila ng magandang balita, ay nanatiling nakatitig sa sahig na para bang mas lalo lang bumigat ang pasanin sa kanyang dibdib. Dahan-ahan siyang lumingon kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong uri ng sakit. Ang sakit ng isang taong kailangang harapin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong, ngunit ito ang pinakamahalaga at pinakamabigat na tanong na nabitawan niya sa loob ng 10 taon. Nasaan si Sinag? Ang oras sa loob ng isang ospital ay may sariling daloy. Bawat segundo ay tila isang oras at bawat oras ay tila isang buong araw. Para kay Bato, ang 2 araw na pagbabantay sa tabi ng kama ni Alab ay parang isang walang hanggang parusa. Nakatitig siya sa payapang mukha ng kanyang anak. Ang mga galos at basa ay uante-unti nang naghihilom. Ngunit alam ni Bato na ang mga sugat na hindi nakikita ang siyang mas malalim at mas mahirap gamutin. Ang bawat pag-beep ng makina sa tabi ng kama ni Alab ay parang paghatol sa kanya. Ang bawat pagdaan ng nurse ay parang isang matang mapanghusga. Dito, sa loob ng puting silid na ito, hindi siya ang kinatatakutang Bato de la Vega. Siya ay isang ama na halos mawalan ng anak dahil sa sarili niyang mga pagkakamali. Bumukas ang pinto. Si Dalisay ang pumasok, may dalang isang supot ng pagkain at malinis na damit. Sa loob ng 2 araw, sila ay nagpalitan sa pagbabantay, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay maikli at formal na para bang sila ay 2 estrangherong nagkataong magkakilala. Ang pader sa pagitan nila ay hindi pa gumuho,
Ngunit hindi na rin ito kasing taas ng dati. Tay, kumain na muna kayo. Ako na muna dito, sabi ni Dalisay. Inilapag ang pagkain sa maliit na mesa. Tumangulang si Bato. Sakto noon, dahan-dahang gumalaw si Alab. Nagmulat ito ng mga mata. Agad na lumapit sina Bato at Dalisay. Alab, anak? Halos sabay nilang sabi. Tumingin si Alab sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay may bakas pa ng kalituhan at sakit. Pagkatapos ay tumingin ito sa puting kisame na para bang wala itong gustong makita. Sinubukan ni Bato na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Magpakita ng pag-aalaga. Kumuha siya ng isang mansanas at isang maliit na kutsilyo mula sa supot na dala ni Dalisay. Sinimulan niya itong balatan, ngunit ang kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na kayang bumuhat ng sako-sakong bigas at walang takot na sumuntok, ay nanginginig. Ang balat ng mansanas ay napuputol-putol, hindi tuloy-tuloy. Isang simpleng gawain, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahirap na bagay sa mundo. Nang matapos, hiniwa niya ito at kinuha ang isang piraso. Dahan-dahan niya itong itinapat sa bibig ni Alab. Gusto mo? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi lumabas. Tumingin si Alab sa mansanas, pagkatapos ay sa nanginginig na kamay ng kanyang ama. Sa isang iglap, isang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Bato dati. Hindi takot, hindi galit. Isang bagay na parang pag-unawa. Dahan-dahan, ibinuka ni Alab ang kanyang bibig at tinanggap ang mansanas. Sa simpleng kilos na yon, isang maliit na sinag ng pag-asa ang tumago sa puso ni Bato. Maliit pero sapat na. Sa labas ng silid, si Kislap Mabini ang gumagawa ng mga hakbang na hindi kayang gawin ni Bato. Kinausap niya ang administrasyon ng ospital. Sinagot niya ang lahat ng bayarin. Ngunit higit pa doon, gumawa siya ng isang tawag. Makalipas ang isang araw, habang nagpapalakas na si Alab, isang babaeng may malumanay na ngiti ang pumasok sa kanyang silid. Alab, ako si Dr. Santos, sabi nito. Isa akong therapist. Nandito ako para makipagkwentuhan sa'yo kung papayagan mo. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Alab. Ang boses ay mahina. Wala po tayong dapat pag-usapan. Ngumiti lang ang doktora. Hindi naman kailangan ngayon. Babalik na lang ako bukas. At bumalik nga ito. Araw-araw. Hanggang sa isang araw, nagsimula nang magsalita si Alab. Tungkol sa anino? Tungkol sa apoy. Tungkol sa pakiramdam na hindi siya nakikita. Nagsimula na ang kanyang sariling paglalakbay sa paghilom. Isang gabi, habang si Dalisay ang nagbabantay kay Sinag sa safe house, kinausap siya ni Kislap. Nakaupo sila sa sala, umiinom ng mainit na tsaa. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Kislap. Nagkibit-balikat si Dalisay. Hindi ko po alam. Nakikita kong sinusubukan ni Itay na magbago. Nakikita kong nag-uumpisa ng bumuti si Alab. Pero, huminga ng malalim si Dalisay. Paano? Paano ko siya patatawarin? Ang isang bahagi ng puso ko, gustong umintindi. Pero yung isa pa, galit na galit pa rin. Naalala ko ang lahat ng sampal, lahat ng sigaw, lahat ng sakit na dinulot niya kay Sinag. Tumingin sa kanya si Kislap. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ang pagpapatawad ay hindi madali, Dalisay, at hindi ibig sabihin noon ay kinakalimutan mo na ang sakit. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala. Sa'yo. Para kanino po? Para sa sarili mo, sagot ni Kislap. Para makalaya ka sa bigat ng galit na pasan-pasan mo. Dineng ng mga salita ay tumago sa puso ni Dalisay. Alam niyang tama si Kislap. Ngunit ang pag-alam ay iba pa rin sa paggawa. Sa ospital, matapos ang ilang araw, tinipon ni Bato ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Kinuha niya ang telepono ni Dalisay.
Anong numero ni Sinag? Tanong niya. Ibinigay ito ni Dalisay. Alam niya kung gaano kahalaga ang sandaling ito. Lumabas muna siya ng silid para bigyan sila ng privacy. Idinial ni Bato ang numero. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Ang maliit na boses ni Sinag. Ang puso ni Bato ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay biglang naglaho. Sinag! Anak, sabi niya, nanginginig ang boses. Si Papa mo to. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Sinag, nandyan ka pa ba? Naririnig ni Bato ang mahinang paghinga sa kabilang linya. Ngunit wala itong sinasabi. Ang katahimikan ng bata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sumpa. Iyon ay ang tunog ng isang pusong sobrang nasaktan na natatakot ng gumawa ng kahit anong ingay. Anak, gusto ko lang sanang mangamusta, sabi ni Bato. Ang boses ay basag na. Katahimikan pa rin. Pagkalipas ng halos 1 minuto, narinig niya ang isang mahinang click. Ibinaba na ni Sinag ang telepono. Nakatitig lang si Bato sa telepono. Ang maliit na sinag ng pag-asa na naramdaman niya, ilang araw na ang nakalipas, ay tila biglang tinakpan ng isang madilim na ulap. Ang paghilom ng sugat ni Alab ay isang bagay. Ngunit ang pag-abot sa isang pusong winasak niya ay iba. Pumasok si Dalisay sa silid, nakita ang bigong ekspresyon sa mukha ng kanyang ama. Tumingin sa kanya si Bato. Wala na ang dating bagsik sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay isang desperadong determinasyon. Hindi ito sapat, bulong niya. Hindi sapat ang tawag lang. Tumingin siya kay Dalisay. Ang boses ay puno ng isang bagong uri ng lakas. Hindi lakas ng galit, kundi lakas ng pagsisisi. Pupuntahan ko siya, kahit lumuhod pa ako sa harap niya. Ang mundo ni Sinag, sa loob ng nakalipas na 2 linggo, ay naging isang maliit at ligtas na paraiso. Ang kanyang mga araw ay puno ng malalambot na unan, masasarap na pagkain na hindi kailangang itago, at walang katapusang cartoons sa telebisyon. Si Kislap Mabini ang naging kanyang anino, isang tahimik na tagapagbantay na nagbibigay sa kanya ng espasyo, ngunit laging nandyan, dito, sa loob ng 4 na sulok ng condo unit. Ang mga sigaw at masasakit na salita ay naging isang malayong alaala na lang. Isang hapon, habang abala siya sa pagguhit, sa pagkakataong ito, gamit ang isang buong kahon ng bagong Crayola na ibinigay ni Kislap, isang tunog ang pumutol sa kanyang katahimikan. Nakita niyang tumayo si Kislap mula sa pagbabasa ng dyaryo. Isang seryosong tingin ang ibinigay nito sa kanya bago buksan ang pinto. Sinag, sabi ni Kislap. Ang boses ay malumanay. May mga bisita ka. Mula sa likod ni Kislap, unang pumasok si Dalisay. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangiting pagod ngunit totoo. Sa likod nito, nakasunod si Alab. Mas payat ito at maputla. Ngunit nakatayo na. Isang maliit at alanganing ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa kuya niya ng matagal na panahon. Ang puso ni Sinag ay tumalon sa tuwa. Ate, kuya. Tatakbo na sana siya para yakapin sila, ngunit bigla siyang natigilan. May isa pang tao sa may pinto. Ang huling taong pumasok. Ang kanyang ama, si Bato. Para siyang isang ibong biglang nakakita ng lawin. Ang lahat ng kulay sa kanyang mundo ay biglang naglaho. Automatiko tumakbo siya, hindi papunta sa kanyang mga kapatid, kundi sa likod ni Kislap. Sumiksik siya, hinawakan ng laylayan ng damit ng action star, at sumilip mula sa likod ng mga binti nito. Si Kislap ang kanyang pader, si Kislap ang kanyang kaligtasan. Nakatayo lang si Bato sa may pinto, kasama ang kanyang 2 anak. Nakita niya ang takot
Sa mga mata ni Sinag, nakita niya kung paano ito nagtago sa likod ng ibang lalaki. Ang bawat kilos ng bata ay isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Isang paalala ng lahat ng kanyang kasalanan. Si Dalisay at Alab ay tumingin sa kanilang ama. Naghihintay. Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Bato. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Huminto siya sa gitna ng sala. Ilang talampakan ng layo mula kina Kislap at Sinag. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagutos. Hindi niya sinabing, "Halika dito, anak." Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na yumanig sa buong mundo ni Sinag. Dahan-dahan ang kanyang ama. Ang higanteng laging nakatayo, ng matigas at puno ng galit, ang haliging hindi kailanman nayayanig, ay biglang lumuhod sa sahig. Napasinghap si Dalisay, maging si Alab ay nagulat, si Sinag naman, na nakasilip pa rin, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang ama ay nakaluhod. Mas maliit na ito ngayon. Kapantay na niya. Inangat ni Bato ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ang nakita ni Sinag sa mga mata ng kanyang ama ay hindi galit. Hindi pagkasuklam. Ang nakita niya ay isang pakiusap, isang pagsusumamo na puno ng sakit. Sinag, "Anak," nagsimula si Bato, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Alam kong takot ka sa akin at karapatan mong matakot." Huminto siya. Nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. "Sa loob ng 10 taon, sinaktan kita." Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Pinunit ko ang drawing mo. Sinigawan kita. Tinulak. At sinisi kita. Sinisi kita sa isang bagay na hindi mo kailanman naging kasalanan." Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya, hindi bilang isang paliwanag, kundi bilang isang purong pag-amin. "Ang totoo, anak. Naging duwag si Papa. Naging duwag ako. Hindi ko kayang harapin ang sarili kong sakit, kaya ipinas ako sa'yo. Ako ang may kasalanan sa lahat." Doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Ang malaking katawan ni Bato ay nayanig sa bawat hagulgol. "Patawarin mo si Papa, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad. Alam kong hindi ganoon kadali. Pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para ipakita sa'yo na kaya kong magbago." Hindi na siya isang ama na humihingi ng tawad. Siya ay isang taong basag na basag, nakikiusap para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Tumingin si Sinag sa kanyang ama na nakaluhod. Tumingin siya sa kanyang ate Dalisay na tahimik na tumatango sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit may pampalakas loob. Tumingin siya sa kanyang Kuya Alab na ngumiti sa kanya ng bahagya at dahan-dahang inilahad ang isang kamay. Sa isang iglap, sila ay isang bilog. Isang hindi perpektong bilog ng isang pamilyang wasak na sinusubukang muling maging buo. At sa wakas, tumingin siya kay Kislap. Bahagyang tumagilid si Kislap, binibigyan siya ng daan. Ang kilos ay simple lang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Nasa sayo ang desisyon. Hindi na kita poprotektahan mula sa kanila dahil hindi na sila panganib. Nanginginig ang mga binti ni Sinag. Isang bahagi niya ay gustong manatili sa likod ng kanyang pader. Ngunit ang isa pang bahagi, ang maliit na batang laging gumuguhit ng masayang pamilya, ay nakakita ng isang bagay sa nakaluhod niyang ama. Isang pagkakataon, isang maliit na sinag ng pag-asa. Dahan-dahan, bumitaw siya sa damit ni Kislap. Humakbang siya ng isa. Pagkatapos, isa pa. Naglakad siya sa sahig na tila gawa sa salamin,
hanggang sa nasa harap na siya ng kanyang amang nakayuko at umiiyak. Nag-atubili siya ng 1 segundo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliliit na mga braso at niyakap ang malapad na mga balikat ng kanyang ama. Naramdaman niya ang pagtigil ng kanyang ama sa pag-iyak na para bang nagulat ito. Pagkatapos, naramdaman niya ang malalakas na mga braso na yumakap pabalik sa kanya, hindi mahigpit na parang rehas, kundi isang yakap na puno ng 10 taon ng pagsisisi, 10 taon ng pangungulila, at isang pangakong hindi na kailanman bibitaw. Humagulgol si Bato sa balikat ng kanyang anak. Ang tunog na hindi na tunog ng sakit, kundi tunog ng paglaya. Lumapit si Dalisay at Alab at yumakap din sila. Bumubuo ng isang hindi perpektong buhol ng mga braso at mga pusong sabay-sabay na naghihilom. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakahabang panahon, ang pamilya de la Vega ay muling nabuo. Dahan-dahan, dinala nila ang kanilang ama patayo. Magkakasama, naglakad sila palabas ng pinto. Ang kanilang mga anino ay magkakadugtong at habang naglalakbay sila pauwi, sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ang bahay sa Baryo Maginaw ay hindi na naramdamang malamig. Ilang buwan ang lumipas. Sa bahay ng mga De La Vega, sa Baryo Maginaw, ang hangin ay nagbago na. Ang dating mabigat na katahimikan na puno ng takot at galit ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Isang katahimikang may puwang para sa paghinga, para sa pag-uusap, para sa paghihilom. Ang pagbabago ay hindi isang biglaang mahika. Ito ay isang koleksyon ng maliliit na sandali. Mga mumunting hakbang na pinagsama-sama araw-araw. Isang hapon, sa kanilang munting hapagkainan, nakaupo si Bato sa tabi ni Sinag. Sa harap nila ay hindi bote ng alak, kundi ang aklat sa araling panlipunan ni Sinag. Nahihirapan ang bata sa kanyang takdang aralin. "Hindi ko po maintindihan, Tay," sabi ni Sinag. Nakakunot ang noo. Ang dating Bato ay marahil sisigaw at tatawaging bobo ang bata. Ngunit ang bagong Bato ay huminga lang ng malalim. Kinuha niya ang lapis. Ang kanyang malalaki at magagaspang na mga kamay na dating nakakuyom sa galit, ay naging malumanay habang iginuguhit niya ang isang mapa sa isang papel. "Tingnan mo, anak," sabi niya. Ang boses ay mababa at matiyaga. "Ganito kasi yan." Pinanood sila ni Dalisay mula sa kusina at isang ngangiti ang tahimik na sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga peklat ay naroon pa, ngunit ang mga sugat ay unti-unti nang nagsasara. Sa labas, sa pader na dati, ay sinuntok ni Alab sa sobrang galit. Isang bagong obra ang nabubuo. Hawak ang mga lata ng pintura. Si Alab ay tahimik na nagpipinta. Ang blangkong pader ay unti-unting napupuno ng mga buhay na kulay. Iginuhit niya ang isang malaking araw na may gintong mga sinag. Sa ilalim nito, 4 na anino ang magkakahawak kamay, nakatanaw sa pagsikat nito. Ang kanyang sakit ay ginawa niyang sining. Ang kanyang pighati, ginawa niyang pag-asa. Isang araw, isang sulat ang dumating para kay Dalisay. Galing ito sa isang pundasyon sa Maynila. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Sa loob, nakasaad na siya ay nabigyan ng isang buong scholarship para sa kursong social work sa isang kilalang unibersidad. Sa ibaba ng sulat, nakalagay ang pangalan ng pundasyon. Liwayway Foundation for Hope, isang organisasyong itinayo ni Kislap Mabini bilang parangal sa babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa. Niyakap ni Dalisay ang sulat. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon ay muling nabuhay. Hindi na siya bilanggo ng kanyang mga responsibilidad. Siya na ngayon ang may hawak ng kanyang kinabukasan. Si Kislap ay naging regular na bisita sa kanilang tahanan. Ngunit hindi na siya dumarating bilang isang tagapagligtas. Dumarating siya bilang isang kaibigan. Minsan, may dala siyang merienda. Minsan,
Nakikipagkwentuhan lang siya kay Bato sa beranda. Dalawang lalaking pinag-isa ng isang babaeng pareho nilang minahal. Minsan naman, tinuturuan niya si Sinag ng mga bagong paraan ng pagguhit. Alam mo, Sinag, sabi ni Kislap isang araw habang magkatabi silang nagdodrawing. Ang tunay na lakas ay wala sa pagsuntok o pagsigaw. Nasa pag-unawa at pagpapatawad. Ngumiti si Sinag at ipinakita ang kanyang iginuhit. Isang pamilyang may 5 tao na ngayon, kasama si Kislap, nakangiti sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Isang linggo ng hapon, ang buong pamilya de la Vega ay naglakad patungo sa sementeryo. Dala ni Dalisay ang kanyang sulat ng scholarship. Dala ni Alab ang isang larawan ng kanyang natapos na mural. At si Sinag, dala ang kanyang pinakabagong drawing. Tumayo sila sa harap ng simpleng krus na kahoy. Wala nang mabibigat na hagulgol. Wala nang mga luhang puno ng pagsisisi. Si Bato ang unang lumapit. Hinawakan niya ang krus. Liwayway, bulong niya, ang boses ay puno ng kapayapaan. Patawarin mo ako sa aking katagalan. Pero, inaalagaan ko na sila. Inaalagaan ko na ang ating mga anak. Lumapit si Dalisay at ipinatong ang kanyang sulat sa puntod. Nay, matutupad ko na po ang pangarap ko. Salamat sa inyo. Sumunod si Alab, inilapag ang larawan. Para sa'yo to, Nay. At sa huli, si Sinag. Maingat niyang inilapag ang kanyang drawing sa paanan ng krus. Hello po, Nanay. Masaya na po kami. Nakatayo sila roon, magkakasama, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang sinag sa kanilang mga mukha. Ang mga peklat ng kanilang nakaraan ay hindi kailanman tuluyang maglalaho. Mananatili ang mga ito bilang isang paalala ng sakit na kanilang pinagdaanan. Ngunit ngayon, ang mga peklat na yon ay may bago ng kahulugan. Hindi na mga marka ng kahihiyan, kundi mga peklat ng isang pamilyang lumaban, natutong magpatawad, at muling natutong bumangon. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya de la Vega. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan po para sa akin na ibahagi sa inyo ang salaysay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ang tanging hangad ko po ay makalikha ng isang kwentong hindi lamang basta maririnig, kundi tunay na mararamdaman. Isang salamin ng mga pamilyang nasubok ng panahon, ngunit sa huli ay pinagbuklod at pinagaling pa rin ng pag-ibig. Sana po ay naiwan sa ating mga puso ang aral na ang pagpapatawad, gaano man ito kabigat, ay isang regalong ibinibigay natin, hindi lamang para sa iba, kundi lalo na para sa ating mga sarili. At sa bawat sinag na nawawalan ng liwanag, sa bawat dalisay na napapagod, sa bawat alab na natutupok, at sa bawat bato na tumitigas, naway lagi nating tandaan na palaging may pag-asang hatid ang bagong umaga. Maraming salamat po muli sa inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga puso. Kung mayroon man pong bahagi ng kwento na nanatili sa inyong isipan o isang aral na tumagos sa inyong damdamin, malugod ko po kayong inaanyayahan na ibahagi ito. Ang inyong mga saloobin ay inspirasyon po para sa amin. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.